Hi guys, today i-share ko sa inyo my October 2025 perfume favorites. It's been a while since umupo ako dito sa makeup room para gumawa ng video kasi I'm still in the process of cleaning and reorganizing nitong room. Actually, pinupunasan ko parang patsi-patsi yung walls, yung mga closets, nilalabas ko lahat ng mga perfumes. Kaya nga, if you've been following my Instagram account, may mga ibang perfumes akong binibenta kasi nagdi-declutter din ako nung mga perfumes na parang I think mas magandang mapunta sa taong mas ma-appreciate yung perfume. Lagi kong sinasabi, may mga perfumes na hindi nag-work sa inyo now and wag nyo munang ibebenta kasi pag nagtagal, makikita ninyo may perfume akong ilalabas na ganyan later. Pag nagtagal, gusto nyo na pala siya. Pero may mga perfumes talaga na tinatabi mo lang ng tinatabi pero at the end of the day, hindi mo na talaga siya ma-appreciate. So, mas magandang mapunta na lang siya sa taong mamahalin yung perfume na yon. Kaya nga, I'm selling some of my pre-loved na perfumes dun sa Instagram account ko. Dun sa mga matagal nang nanonood sa akin, welcome back. And dun sa mga bagong discover lang dito sa channel ko, welcome. Dito, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko, kung ano yung naamoy ko, kung ano yung chemistry niya sa skin ko, nitong mga pabango na meron ako. Hindi tayo basta nag-hype ng perfume. Actually, nagawa ko na tong video na to using my small cameras, pero bumabagyo nun. And ilalagay ko dito yung date. Hindi pa rin tayo tapos. Marami pa rin mga lugar na nagre-recover pa rin sa bagyo, sa baha. Nakakatakot yung mga baha ngayon. So, hinold ko muna yung pag-post ng video. Parang hindi yata kasi nararapat or parang hindi tama na I'm sharing what I have. Tapos maraming tao ang nawalan ng mahal sa buhay, ng bahay, ng gamit, nawala lahat, yung iba. So, dun sa mga laging nagme-message sa akin, kailan ako magpo-post ulit nung October perfume favorites ko, pagpasensyahan nyo na, makakapag-antay naman tayong lahat. And eto na yon. Hindi ako nagpo-promote na mamili tayo ng mamili ng pabango. Hindi ako nagpo-promote na gumastos ng gumastos kasi sa totoo lang mahirap ang buhay ngayon. Even ako personally, bihira na akong yung parang mamili ng perfumes. Kung mapapansin niyo, bibihira na yung mga bagong perfumes ko na nilalabas. Because ang dami kong pabango guys and mas pinipili ko na, mas inaaral ko ng mabuti yung mga gusto kong pagkagastusan, lalong-lalo na dun sa mga matagal nang nakafollow sa akin. Alam naman ninyo na meron akong kapatid na may cancer. So medyo mas maingat tayo sa pagbili, sa paggastos. And sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko dito sa YouTube channel. I'm just doing this kasi para ma-share ko lang sa inyo din yung pag-happy ako sa mga perfumes or yung experience ko sa mga perfumes. And I know yung iba sa inyo nanonood talaga sa akin kasi gusto ninyong malaman yung amoy ng perfume or kung ano yung experience ko dun sa perfume before kayo bumili ng pabango. Lalo na ang mamahalan ng mga perfumes ngayon, pataas ng pataas yung presyo. And maraming nagsasabi sa akin na nare-relax kayo na pinapanood ako. So, eto ako ngayon guys. I hope ma-relax kayo. I want you to be inspired na mabili yung mga gusto ninyo. Pero ayokong ma-pressure kayo na dapat ganito din kadami yung perfumes ko. Kasi honestly, ako, although love ko yung mga perfumes ko, ang hirap mag-decide minsan kung ano yung gagamitin ninyong perfume. And again, later on, pag umandar tong video natin, may i-share akong experience sa inyo na because ang dami kong perfume, parang hindi ko na maalala kung ano yung ginamit kong perfume for a special event. Mag-start muna tayo dito sa Sol de Janeiro, Do Not Disturb. Ang dumi ng bottle ko. Gustong-gusto ko siya. Pag nilalabas ko to, ang naiisip ko, kaamoy niya rin tong 68, which is also a favorite of mine. Ngayon ko lang sila pagtatabihin actually. Okay. Para kasing magkapatid sila. Parehas silang may dating na Baccarat Rouge 540, yung Ariana Grande na Cloud. Pero, mas softer to. Ito talaga, pag unang amoy, matamis. Very girly, very fun. Mas parang pambata siya. Ito. Pero I love spraying this. Lalo na pagka nasa ibang bansa, I don't know why. Siguro yung slight lamig nung hangin and pagka dry nung air, maganda siya. Ito dito sa weather natin sa Pilipinas. Parang
mas quieter kasi ito na variant. Mas creamy. I'm not sure kung meron siyang whipped cream. Mas creamy siya. And may parang pagka-slight clean and powdery siya. Whereas eto, I'm mentioning this one lang talaga kasi baka naamoy ninyo lalo dun sa mga hindi masela ng ilong. Isipin ninyo parehas lang. May difference sila eh. I love this and I love this. I love them both. Pero kung papipiliin ako between these two, mas gusto ko to. Gusto ko yung creaminess niya and parang medyo mas a little sophisticated siya. Muntik pa ako mabulol doon compared dito. Kasi eto talagang very common na. Talagang Baccarat Rouge na Baccarat Rouge yung dating niya. Mas gusto ko to. Ayun lang, limited edition siya guys. So, parang 2 bottles lang yung meron ako. Pero I understand bakit hindi nila ginawang permanent collection kasi medyo magkahawig na sila nito. Actually, ako, pwedeng ito na lang yung mawala kasi very common naman siya. And ito yung maging permanent kasi mas maganda talaga yung timpla nito for me. Kenzo na Eau de Lumiere, pasensya na guys, another discontinued or parang limited edition na perfume. Eto siya guys. And ang liit ng bottle ko, 30 ml lang. Kung alam ko lang na ang bango-bango nito sa akin, sana malaking bottle na yung binili ko dati. Matagal na tong nailabas. And actually, nakatabi lang sa akin to kasi parang powdery kasi to na perfume eh. And ginagamit ko lang siya, ayun, pag gusto ko medyo mag-amoy powdery. The thing is, I'm looking at the notes kasi meron siyang bergamot, meron siyang yung mga floral na notes like jasmine, Bulgarian rose, pero meron siyang violet and white musk. Alam niyo kung anong amoy nito sa akin? Amoy parang old makeup, pero ang bango nung violet sa kanya, amoy lipstick. Or yung mga compact na mga makeup back in the day. So may pagka parang dating classic yung dating niya, pero at the same time, yung halo nung notes, hindi siya yung mature yung dating. Lipsticky na powdery, na komplementan ako ng gamit ko to. And nagluma na nitong perfume na to ha. Alam nyo kasi may mga perfumes kayo na parang wala siyang dating sa inyo or sa ibang tao, pero you just like the perfume and then biglang nasaktuhan na nagamit nyo siya ng tamang weather or tamang venue or yung tao na nakasalubong ninyo, ganun yung mga klase ng perfumes na gusto niya, makokomplementan kayo. So, yung mga nagtatanong kasi sa akin minsan, ang haba na nitong video na to, alam nyo ba? May mga nagtatanong kasi sa akin minsan na mag-recommend daw ako ng mga most complimented na mga perfumes. Iba-iba tayo ng body chemistry, guys. So, once a year naman, sinishare ko yung mga most complimented perfumes ko the whole year. So, i-check nyo na lang yon. Hopefully, makatulong sa inyo yon. Pero I cannot give you a particular perfume na masisiguradong makukomplimentan din kayo. Kasi iba yung katawan ko, iba rin kayo, iba rin yung personality ko, iba rin yung personality nyo. Alam nyo yun, magkakaiba tayong tao. So, kailangan talaga ninyong hanapin kung ano yung magiging well-complemented na perfume sa inyo. Maghahanap talaga kayo, guys. So, going back, ayun, ang simple lang niya na perfume. Alam nyo naman yung mga Kenzo na perfumes. Sobrang parang quiet lang siya. Pero eto, pag naglalakad ako, ang calming niya, guys eh. Parang very calm and elegant. Parang ganon. Nagamit ko siya, nag-makeup ako ng client. And pag gumagalaw ako, may whiffs nung perfume. And sakto kasi nag-makeup ako ng client. Then medyo amoy lipstick siya or amoy parang compact powder. And pag uwi ko ng bahay, ang bango niya pa rin. And yung damit ko, nung lalabahan ko na, the following day, amoy pa rin siya. Ganun siya kakapit kahit na hindi siya yung sobrang malakas na klase ng perfume. Magandang regalo dun sa mga nagdadalaga na very parang girly, feminine, simple, powdery, and also elegant. Michael Kors Wanderlust na Eau Fresh. I'm not sure kung limited edition to. Sobrang gusto ko tong perfume na to. Nothing special naman sa kanya. Baka naman kasi amoyin ninyo sa store. Kung available po siya, sabihin ninyo, hindi naman ganun ka-special yung amoy niya. Pero this one, this is fresh, uplifting, parang ang happy, very summery na klase ng perfume. And slightly may pagkaamoy floral, fruity, shampoo-y siya. I'm looking at the notes. Meron siyang pomelo, Granny Smith apple, may bergamot, jasmine and sambac, and meron siyang musk, and may mga konting woody na notes din siya. Pero hindi ganun ka-strong yung woody na notes niya na pagka tumagal siya sa skin ninyo, parang sobrang woody. Ang fresh lang niya, fruity, musky, floral na perfume. Nothing really special, pero maganda siyang pang everyday, easy reach, lalo sa weather natin dito sa Pilipinas, na kung gusto ninyo ng ganitong klase ng perfume na girly girl
siya. Pero hindi siya yung matamis na klaseng parang very girly na perfume. May pagka-fruity floral siya na perfume. Maganda siyang i-blind buy actually sa mga college pataas. Pang dalaga. Feeling dalaga lang ako, kaya gustong-gusto ko siya. This is the Pride Pour Femme by Rue Broca. Pinadala sa akin to, ililink ko below kung saan ninyo to mabibili online. Sobrang ang bango nito sa akin. Pag naaamoy ko siya, nakaka-happy. So actually, magkahawig sila ng notes. Hindi naman parehas na parehas. Parehas silang may apple, may bergamot. Ito naman may orange blossom pero may neroli siya. May musk din. And then meron din siyang woody na note. Pero meron tong vanilla. Kaya mas matamis siya compared dito sa Michael Kors na Wanderlust Eau Fresh. Kailangan mabanggit ko yung Eau Fresh kasi merong Wanderlust lang na line. And meron siyang mandarin orange. So mas parang hinog pa yung pagka-fruity niya. Although mas matamis siya because of the vanilla and mas juicy yung dating niya. Ang fun niya pa rin. And again, maganda rin tong i-blind buy, pang regalo. Madali siyang hilain. Siguro college pataas din. Bagay siya. Parang it's a bit too much kung high school lang gagamit. Para kasi yung mga high school baby pa sila sa paningin ko eh. Yung mga college, although baby pa rin naman sila, pero medyo dalagang-dalaga na kasi yun eh. So maganda to. Very feminine siya. But of course, kung lalaki kayo nanonood sa akin, pwede nyo naman tong gamitin. Lalo na kung gusto ninyo ng fruity, juicy, may pagka-vanilla sweet. Pero hindi mo mapapansin yung vanilla na note dito eh. Ang mapapansin mo lang sa kanya is, ang happy niya because yung parang ang juicy nung pagka-fruity niya. Aqua Universalis Cologne Forte. So, meron ako nung Aqua Universalis na Eau de Toilette. And gustong-gusto ko yon. Madali siyang gamitin. Masarap siyang ipaligo sa katawan. Kasi, ang linis lang niya. Pero etong Cologne Forte, mas parang makapit pa siya sa skin ko. Sample lang yung meron ako, guys. Eto siya, oh. Yung day lang na ginamit ko to, or days na ginamit ko siya, kahit ilang sprays lang, grabe, ang kapit niya, mas parang nagpo-project siya sa akin. And although na-appreciate ko siya and gustong-gusto ko siya, para sa akin ang masculine niya. Hindi ko na maalala kung nagawan ko ng review yung Eau de Parfum, Eau de Toilette, and also nitong variant na to, itong Cologne Forte, nitong Aqua Universalis. Kung meron man, hanapin nyo na lang, guys. Pero ayun nga, etong Cologne Forte ni Aqua Universalis, kung lalaki kayo na nanonood, i-check out ninyo to. Amuyin ninyo to sa store kasi to me ang masculine niya, although pwede rin naman siyang gamitin ng babae kasi ako nga na-appreciate ko siya. Sobrang kapit niya and sobrang lakas niya. Pero happy na ako dun sa Eau de Toilette ko. Parang yung Eau de Toilette medyo mas parang feminine na version. And don't get me wrong, may mga perfumes ako na masculine pero gustong-gusto ko. Pero ang mahal kasi nitong line na to. And parang hindi ako nagki-crave na magkaroon nito sa collection ko. Kung may magre-regalo, syempre gagamitin ko kasi ang bango niya sa akin and nagpo-project siya. Pero kung bibilhin ko man siya, mas ibibigay ko na lang siya sa husband ko.